Ang Golden State nagre-ready na sa off-season. May report pa doon na hindi nila hahabulin si Giannis via trade dahil meron na silang Jimmy Butler. Sa kanya at dito kay Steph magbibuild ng roster na ang ilalagay mga supporting cast para sa lineup next season. Sa lineup din, iiwan na di umano nila yung small ball lineup. Ang isa sa mga target pa ng Golden State based sa mga report ngayon ay makuha si Brook Lopez sa free agency para magkaroon din sila ng rim protector at isa pa siya yung isa sa mga big man ngayon na may outside shooting. Big deal din si Kuminga na sinabi ni Joe Lacob hindi sila tatanggap ng kahit anong sign and trade offer na hindi naman sila makakakuha ng player pabalik. Restricted free agent si Kuminga kaya kailangan din tapatan ng Golden State yung ibibigay ng kontrata ng kabilang team. In short, pwede siyang mapigilan ng Warriors na umalis. Ang value kasi ngayon ni Kuminga ay katulad ni Jalen Suggs at ni Jalen Johnson ng Atlanta Hawks. Nasa $150 million sa loob ng 5 taon. Pero dahil tataas nga ang salary cap next season, pwedeng umabot yun ng $170 or $180 million sa loob ng 5 taon. Nasa at least $32 million per year yun. Malaking kontrata na pero ang gusto ni Kuminga mahigit $200 million. Kapag lumipat siya, makakakuha lang siya ng 4 na taon kumpara sa 5 taon. Based pa kay Steve Kerr, kapag na-retain nila si Kuminga, for sure gagamitin niya sa rotation. Pero sa statement kasi niya, parang pang regular season lang gagamitin at hindi playoffs ang setup. Based din sa report na yon, kung aalis si Kuminga via sign and trade, kailangan merong makukuhang kapalit ang Golden State. Yung 150 na kontrata or 170, kayang tapatan ng Golden State yon dahil first tax apron nasa $26 million pa sila, sa second tax $36 million pa. Kapag pumirma kasi si Kuminga sa Golden State or na-retain siya, hindi rin sila makakakuha ng supporting cast na merong kontratang mahigit $12 million sa nakaraang contract nila. Kaya idadaan pa rin nila yun sa trade. Ang isa pang available na sentro sa off-season ay si Nikola Vucevic na sinabi niyang win now situation na siya. Open ang Bulls na i-trade si Vucevic sa off-season. Sa idea, kapag ang Bulls ang nakipag-sign and trade sa Golden State para kay Kuminga, makukuha nila si Vucevic na meron $21 million at kung magkano rin ang ibibigay kay Kuminga, yun ang makukuha nilang trade exception. Kung nasa at least $30 million ang ibibigay kay Kuminga per year, makakakuha ang Golden State nun ng trade exception na at least $10 million na pwede pa nilang magamit. Mas bata si Vucevic kontra dito kay Brook Lopez. Merong mga fans ang tinawanan lang yung Golden State na bakit nila kukunin si Vucevic at hindi naman nila mariresolve yung rebounding problem. Ideally, bargain player si Vucevic. Una, hindi siya 7-footer kaya pasok pa rin siya kay Steve Kerr. May average siyang 18 points, 10 rebounds, 3 assists, 53 and 40% sa 3-point area. Meron siyang 7.3 win shares at nakakalaro siya ng 70 plus games sa isang season na rare na to sa era ngayon. Meron din si Vucevic ng 129 out of 321 3-point shot. Bargain yon para sa $21 million sa isang taon. Hindi rin maiipit na matagal ang Golden State kay Vucevic dahil meron lang siyang 1-year contract na matitira. Pwede nilang i-extend yun. Kasama din sa report na yon, interesado din ang Bulls na makuha si Kuminga via sign and trade sa off-season. Yung iniwan naman team ni Jimmy Butler mukhang apektado ngayon. Ito yung Miami Heat. Dahil yan sa nangyari sa kanya nung i-trade siya ng Miami. Yung mga player na gustong makuha ng Miami, katulad ni Giannis, hesitant na pumunta ng Miami dahil kay Pat Riley. Hindi niya gusto yung pamamalakad niya or hindi siya okay kung paano i-handle yung team. Kahit yung iba mga star player ay na-turn off kay Pat Riley. In short, maraming mga players ang hindi gusto ang Heat culture na pamamalakad niya sa team. Dahil nga sa nangyari kay Butler nang i-call out niya noong nakarang season pa. Ayon din naman dito kay Pat Riley, hindi nagagana ngayon yung tipo ng pag-handle niya sa team. Iba na kasi ang generation ngayon. Matagal na rin kasing gustong makuha ng Miami si Giannis na gumawa pa ng 2-year plan si Pat Riley para masign siya. Kaso hindi natuloy ng 2021 dahil pumirma ng Supermax contract si Giannis sa Bucks. Kung kailan pa best chance ng Miami makuha nila si Giannis dahil nag-iisip ng umalis dahil dati may report na ayaw pumunta ni Giannis ng West pero ngayon mapapaisip siya. Yung Bam Adebayo at Giannis combo sa Miami ang isa sa magiging big time duo ng East.
Kaya din pala hindi makakuha ng mga star player ang Miami galing free agency dahil merong mga player ang ayaw kay Pat Riley. Ilang player na rin ang nawala sa Miami dahil hindi kinaya kung paano niya i-manage. Na dahil pa sa report ngayon, mas mahihirapan ang Miami na makakuha ng free agent na all-star.